Abiso po sa mga motoristang dumaraan sa North Luzon Expressway dahil ngayong araw epektibo na ang taas singil sa inyong toll. Kung magkano ang aabuti niyan, alamin natin sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Isa ang North Luzon Expressway o NLEX sa pangunahing highway na araw-araw na dinadaanan ng libo-libong motorista mula sa hilagang bahagi ng Luzon, papasok at palabas ng Metro Manila. Simula ngayong araw, ipinatupad na ang dagdag sa singil ng toll fee dito sa NLEX. 6 pesos ang dagdag para sa Class 1 at may karagdagan pa itong 26 centavos kada kilometro nito. Sa makatuwid, kung babiyaya ako mula rito papuntang Mabalacat, Pampanga, aabot ng 24 pesos ang dagdag sa singil ng toll fee. Sa social media post ng NLEX, ito ang ikalawa at huling tranche ng periodic toll rate increase na orihinal na nakatakdang ipatupad noong 2023. Ngunit ipinagpaliban at hinati sa dalawang bahagi para hindi gaanong makaapekto sa mga motorista. Paliwanag ng NLEX, mahalaga ang periodic toll adjustments para matiyak ang ligtas, maayos at dekalidad na operasyon ng expressway at mapanatili ang pangmatagalang serbisyo ng privately funded infrastructure. Dagdag pa ng NLEX, mananatili ang toll rebate program para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural na accredit ng Department of Agriculture bilang tulong sa food price stability at inflation control. Para sa Class 2 vehicles, 12 pesos ang pangunahing dagdag sa singil at 16 pesos naman sa Class 3 vehicles. Pero sa kabila nito, mas pipiliin pa rin ng ating mga kababayan na gamitin ang NLEX at magbayad ng toll para sa maginhawa at mabilis na pagbiyahe. Gaya na lamang ni Kiko Salazar at JB Hernandez na kapwa NLEX user. Kasi mostly ang gulay natin galing north madalas, so malamang expect natin tataas ang sunod-sunod na domino effect na. Medyo masakit din sa bulsa, syempre dagdag 6 pesos imbis na yung kinikita namin mababawasan pa. Si Rogelio Espiritu naman, 4,000 piso ang inilalaan kada buwan dahil sa Bulacan ang kanilang tahanan. Para sa kanya, walang problema ang dagdag ng singil basta ang katumbas nito ay dekalidad na serbisyo. Masaya in a sense na kung maibabalik sana. Kahit 10 basta maibalik yung serbisyo. So in short, wala akong problema dun sa pagtaas na 6 na piso kung talagang makatwiran to. Pero yung serbisyong sinabi namin, yung kalsada na may lubak, yung expansion, buksan, yung zipper lane, agahan din yung pagbubukas, wag na hintayin tumawag pa kami sa hotline. Mabigat man na pasanin ito sa ibang motorista, pero marami pa rin ang mananatiling tumatangkilik sa NLEX. Dadaan pa rin ako sa NLEX. Ang hirap sa mga service roads natin, makikisiksik tayo, ang hirap din. Ang sinasabi lang namin, proactive dapat sila. Talagang by God's grace, sa biyaya ng Panginoon, magsusumikap pa rin ang Pinoy para yung 6 pesos na naidagdag ay kitain pa rin. Mula 2022 hanggang 2025, isinagawa ng NLEX ang ilang malalaking proyekto tulad ng Candaba 3rd Viaduct, SFEX Capacity Expansion, road raising sa San Simon, at mga pagpapabuti sa ilaw, tulay, overpass at toll plaza systems. Kasama rin sa mga paparating na proyekto ang unang 2 kilometrong bahagi ng NLEX C5 North Link na inaasahang makakatulong sa pagluwag ng matinding trapiko sa Mindanao Avenue. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.